Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na mayroong mga kaalaman na hindi masyadong alam at kilala ng mga tao na posibleng makaligtas sa iyong buhay kung sakaling malaman mo ang mga ito? Kaya mula sa babala sa paglapit sa patay na balyena hanggang sa paraan para madetermina kung makamandag ba ang ahas ay pag-usapan natin ang 10 hindi sikat na kaalaman na makapagliligtas pala sa iyong buhay. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, mapanganib ang patay na balyena. Kung sakaling makakita ka ng isang patay na balyenang inaanod sa dalampasigan, ay mabuti nang hindi mo ito hawakan o lapitan. Dulot na sadyang mapanganib at posibleng makapatay pa ang hayop na ito kahit na siya ay patay na. Sa kadahilanang ang mga bangkay ng mga balyena ay naglalaman ng mga bakterya na unti-unting kakainin ng lamang loob ng hayop matapos itong pumanaw, na nagiging dahilan sa pagkabuo ng mga methane at iba pang mga mababahong gas sa loob ng katawan ng balyena, kung saan dahil sa malaking pangangatawan ng hayop at makapal nitong balat ay hindi makakalabas ang kahit na anong nabuong gas sa loob nito na parang isang lobo at magiging sani sa pagkasabog at pagputok ng balyena. Ang pagsabog ng katawan ng balyena ay magdudulot ng paglipad ng mga malalaki nitong parte na ayon sa mga eksperto ay minsan nang nakapipi ng 2 kotse na talaga namang nagpapakita kung gaano ito mapanganib para sa mga tao kung sakaling tayo ang mabagsakan ng mga ito. Number 9, iwasan ang pugitang may asul na batik. Hindi may tatanggi na sadyang napakadaming uri ng pugitang naninirahan sa ating karagatan, pero lumaba na may isang uri ng hayop na ito na hindi mo gugustuhin hawakan o dikitan. Ito ay ang blue ring octopus, na kilala sa pagiging pinakapamatay na pugita sa buong mundo at isa sa pinakanakalalasong hayop sa lahat. Dulot na ayon sa mga eksperto ay ang kamandag ng hayop na ito ay kayang pumatay ng hanggang sa 26 na tao sa loob lamang ng ilang minuto, na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kalaking peligro ang matatamo ng kahit na sinong mamalasin na makasalubong ang hayop sa dagat. Nakakaparalisa din ang lason ng pugita, kaya't kahit na nalaman mo ng nakagat at nalason ka na nito, ay malabo nang makahingi ka pa ng tulong, kaya't sadyang wala ng pag-asa pa ang mga taong nabibiktima ng hayop na ito. Number 8, matakot sa nagtatamang alon. Mayroong isang uri ng kakaibang alon sa ating karagatan na hindi mo gugusting makita o makasalubong kung sakaling ikaw ay mamalaot sa dagat. At ito ay ang cross sea o cross wave na nababuo matapos mabunggo ang 2 alon sa magkaibang dagat na mayroong magkaibang direksyon na nagiging dahilan para magkaroon ng tila ba chessboard sa ibabaw ng tubig. Ang ganitong kakaibang uri ng alon ay sadyang nakakatakot dahil sa sobrang nahihirapang makatakas ang mga barko, bangka, o taong napapagitnaan ng nagtatamang alon, kung kaya't maiipit lamang sila dito at hindi na makakaalis pa, na talagang nagpapakita lamang kung bakit madaming mga namamangka ang natatakot at umiiwas na lamang sa tuwing nakikita nila ang alon na ito. Number 7, paraan para makaligtas sa baril. Kung sakaling matutukan ka ng baril ay mayroon ng ginawang mga paraan ng mga eksperto upang mas mapataas ang tsansa na ikaw ay makatakas at makaligtas, kung saan una ay kinakailangan na ikaw ay maging kalmado para na din hindi ka magpanik at maging magulo ang iyong mga kilos. Ang pangalawang dapat daw gawin ay titigan sa mata ang taong nagtututok sa iyo ng baril upang magkaroon siya ng pagkabahala at hindi niya malaman na nagpaplano ka ng kunin ng kanyang baril, na yung gagawin sa pangatlong hakbang kung saan ang una mong kailangang tamaan ay ang pulso upang malihis ng direksyon ng dulo ng baril at saka mabiglang hawakan ng armas sa itaas. Kung mabilis mo itong magagawa ay sigurado akong mataas ang posibilidad na ikaw ay makaligtas sa ganitong klaseng pangyayari. Ngunit mas mabuti pa din na talaga namang umiwas na lamang at hindi mo maranasan ang ganitong insidente. Number 6, huwag gumamit ng cellphone habang naglalakad.
Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na ang isa sa pinakamadalas na rason sa aksidente sa daan ay dahil sa paggamit ng ating mga cellphone? Ayon sa mga eksperto ay 10 hanggang 100,000 taong naaaksidente taon-taon dahil sa kagagamit nila ng cellphone sa tuwing sila ay naglalakad sa labas, kung saan mula sa pagkabunggo sa mga poste, pagkahulog sa mga butas, hanggang sa pagkakasagasa na talaga namang mataas ang posibilidad na maging dahilan para mamatay ang isang tao. Ang paggamit ng cellphone habang naglalakad ay nagiging dahilan din para mahati ang atensyon at mawala sa focus ang isang tao, kaya't madali lamang nilang makaligtaan ang kanilang paligid na hindi may tatangging isa sa pinagmumulan ng aksidente. Number 5, makinig sa flight attendants. Kung sakaling sasakay ka sa eroplano ay mabuting makinig ka sa mga flight attendants, kung saan bago ang inyong paglipad ay magbibigay sila ng mga paalala upang masigurado ang kaligtasan ng lahat ng kanilang pasahero. Kagaya na lamang ng mga kailangang gawin kung sakaling magkaroon ng insidente at ang mga pinagbabawal habang lumilipad sa ere. Kung sakali namang bumagsak at magkaroon ng insidente ay mayroong mga posibleng gawin ng mga piloto at tauhan ng eroplano upang mas mapataas ang posibilidad na maligtas ang buhay ng kanilang mga pasahero kahit na nasa bingit na sila ng kamatayan. Number 4, huwag paghaluin ng bleach at ammonia. Kilala naman na siguro natin ang mga bleach bilang isa sa pinakamahusay na panglinis ng mga mantsa at dungis, habang ang ammonia naman ay kalimitang ginagamit bilang pampataba sa lupa. Pero alam mo ba, kung paghahaluin mo ang dalawang bagay na ito na sa unang tingin ay nakatutulong sa buhay ng mga tao, ay makakagawa ka pala ng isang chemical na posibleng makapatay ng madaming mga tao. Pag naghalo kasi ang bleach at ammonia ay maglalabas ito ng chloramine gas na sadyang nakalalason at magbibigay ng peligro sa lahat ng tao na maski madikit man lang dito. Ang pagkadikit man lang ng gas sa ating mga mata, balat, na kahit pa hindi natin masingot ay kayang magdulot ng comatose hanggang sa kamatayan. Number 3, maging alisto sa malensang amoy. Kung sakaling makaamoy ka ng malansang amoy sa loob ng iyong bahay ay agad ka nang lumabas at tumakbo dahil sa posibilidad na magkaroon ng sunog. Dulot na ayon sa mga eksperto ay ang mga appliances at kagamitan natin sa loob ng mga tahanan ay ginagamitan ng mga tanso at ibang mga metal na madaling dinadaluyan ng kuryente. Pero ayon din sa mga eksperto ay kung sakaling magkaroon ng problema sa ating mga sasakyan ay maglalabas ito ng masangsang na amoy na parabang sa nilulutong malansang isda na posible daw maging senyales na magkakaroon na ng insidente at sunog sa loob ng iyong bahay. Number 2, huwag buhusan ng tubig ang nag-aapoy na kawali. Mayroong isang posibleng mangyaring sitwasyon sa loob ng ating mga tahanan na sigurado akong hindi magugusto yung maranasan. At ito ay ang pagkakaroon ng grease fire kung saan ang nagliliyab na kawali ay bubuhusan mo ng tubig dahil sa pag-aakala mo na mapapatay nito ang apoy. Pero ayon sa mga eksperto ay hindi ito mainam na gawin. Dulot na ang nag-aapoy na kawali ay mayroong mantika na talaga namang tumatalimsik sa tuwing natatamaan ng tubig, kung kaya't ang paggamit daw ng tubig sa ganitong sitwasyon ay magiging dahilan lang para mas lumaki ang apoy at mas mapataas ang posibilidad na magkaroon ng sunog sa loob ng ating mga tahanan na sigurado akong hindi gugusto yung maranasan ng kahit na sino sa atin. Number 1, ahas, makamandag o hindi. Ang isa sa pinakakinatatakutan nating hayop sa ating kalikasan ay ang mga ahas. Pero alam mo ba na may paraan para madetermina kung makamandag ba ang hayop na ito o hindi? Ayon sa mga eksperto ay posibleng malaman kung makamandag ba ang ahas o hindi batay sa itsura ng kanilang ulo, kung saan ang mga makamandag na ahas ay mayroong matulis na nguso, habang ang mga ahas na walang kamandag ay mayroong bilugang ulo. Ang ganitong kaalaman ay makatutulong sa iyo kung sakaling ikaw ay nakagat ng ahas, kung saan matutukoy mo kung makamandag ba ito o hindi. Pero dahil posibleng mayroong mga makakamandag na ahas na mayroong bilugang ulo, ay mas mainam pa din na umiwas sa paglapit o pagdikit sa hayop na ito. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito
Talaga namang napakadaming mga sitwasyon at kaganapan sa ating buhay na posibleng maglagay sa atin sa peligro. Kung kaya't dapat talaga na maalam at alisto tayo sa bawat pagkakataon upang mapataas ang tsansa na makaligtas at mabuhay tayo kung sakaling maranasan nga natin ang mga nakakatakot na mga pangyayaring ito. Kaya para sa'yo, anong kaalaman ng sa tingin mong makapagliligtas talaga ng mga buhay? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.